Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Chloe Bautista at ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa. Ang pagpapanumbalik ngang lakas at sigla para sa mga kalalakihang edad 50 pataas. Isang mensaheng pangkalusugan para sa mga kalalakihan na may edad 50 pataas. Nararamdaman niyo ba na hindi nakasingtikas ang inyong pagkalalaki tulad ngang dati? Nanghihina ba at walang sigla ang buong katawan? Ang relasyon ba sa inyong asawa ay hindi na tulad ng dati at unti-unti nang nanlalamig? Nais niyo manggawin pero hindi na sumusunod ang inyong katawan? Kung gayon, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Maaring hindi lamang ito simpleng dahil sa pagtanda. Maaring mas simple at madali itong malutas. Baka ang katawan ninyo ay tahimik na sumisigaw ngang kakulangan sa isang partikular na bitamina. Ako po si Dr. Chloe Bautista, 28 taong gulang, isa akong doktor na may malalim na interes at pananaliksik sa kalusugan ng mga lalaki. Batay sa mahigit 10 taon kong klinikal na karanasan, natutulungan ko ang maraming lalaking may edad 50 pataas na muling matakpuan ang sigla, enerhiya, at kumpiyansa na akala nila'y nawala na. Mayroong isang mahalagang katotohanan na hindi sinasabi ng maraming doktor. Maraming nasa katanghaliang gulang na lalaki ang hindi lamang kulang sa libido, kundi kulang din sa masustansiyang kailangan para mapanatili ang sirkulasyon ng dugo, lakas, at balanseng hormonal. At sa karamihan ng kaso, ang solusyon ay hindi nagsisimula sa botika, kundi sa inyong kusina. Ngayon, ipapaliwanag ko ng detalyado ang 3 bitamina na dapat tiyaking iniinom ng mga lalaking may edad 50 pataas, at kung paano makatulong ang nga ito sa natural na pagpapanumbalik ng sigla, pagtaas ang antas ng testosterone, at pagbabalik ng sigla sa buhay. Maya-maya, sasabihin ko rin sa inyo ang pinakakaraniwang, mapanganib na pagkakamali na nagagawa ng mga lalaki sa pag-inom ng bitaminang ito at kung paano ito maiwasan simula ngayong gabi, kaya manatiling nakatuto hanggang sa huli. Bago tayo mapatuloy sa pangunahing paksa, siguraduhing pindutin ang subscribe button at icon and notification settings. Sa gayon, hindi ninyo malalampasan ang iba pang impormasyong pangkalusugan na espesyal na idinisenyo para sa mga lalaking may edad 50 pataas. Kung ang impormasyong ito ay tumatatak sa inyo, ay type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, ay type ang 0 at sabihin sa amin kung paano pamakatulong sa inyo ang nilalamang ito. Ngayon, dumako na tayo sa pangunahing paksa. Una, ang pinakamadalas na nakakalikta ang susi sa sirkulasyon ng dugo at natural na pagpapanumbalik ng sigla para sa mga lalaking 50 pataas. Noong bata at malusok pa kayo, ang inyong katawan ay may likas na kakayahang makaroon ng sigla ng walang espesyal na pagsisikap. Ngunit habang tumatanda, biglang bumabagsak ang antas ng sigla at kasabay nito, humihina rin ang sirkulasyon ng dugo, enerhiya, at pagkalalaki. Ang tinutukoy ko rito ay ang bitamina D, na karaniwang tinatawag na sunshine vitamin. Ngunit ang bitaminang ito ay maaring maging pundasyon para maibalik ang inyong lakas at kumpiyansa. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Bitamina D, ang susi sa sirkulasyon dugo. Malinaw kong natatandaan ang unang beses na kumonsulta sa akin si G. Roberto Cruz na nasa huling bahagi ng kanyang 60 satos. Siya ay matalino at maalalahanin, ngunit puno ng pagkadismaya. Doktora? Sabi niya, gusto ko pa ring maging masaya kasama ang aking asawa. Ngunit hindi na sumusunod ang aking katawan. Sa loob ng maraming taon, narinig ko ang bulong na ito mula sa napakaraming lalaki. At kadalasan, ang susi para muling pag-alabin ang apoy ay hindi isang espesyal na gamot, kundi ang bitamina D. Ang bitamina D ay isa sa mga pinakahindi napapahalagahang sustansiya para sa kalusugan ng mga lalaki pagkatapos ng edad 50. Madalas, neting inisip na ito ay nakukuha lamang sa sikat ng araw o kailangan ng mabata para sa matibay na buto,
Ngunit sa katotohanan, ang bitamina D ay may direkta at malakas na epekto sa pagkalalaki. Ito ay parang isang switch na nagpapalawanam nga daluyan ng dugo na tumutulong sa paghahatid ng dugong mayaman sa oksigen sa buong katawan, lalo na sa bahaging sumisimbolo sa pagkalalaki. Kapag kulang sa bitamina D, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, naubos ang enerhiya, at nagiging mas mahirap ang nga intimong relasyon. Mahigit 40% ng mga nakatatanda ay dumaranas ng kakulangan sa bitamina D. Nakita ko ang maraming lalaki na regular na nag-ehersisyo at kumakain ng masusustansyang pagkain na nagtatanong sa kanilang sarili, bakit hindi na ako tulad ng dati? Kapag mababa ang antas ng bitamina D, bumababa ang production ng nitric oxide sa katawan. Ang nitric oxide ay isang mahalagang molekula para sa daloy ng dugo at pagkalalaki. Hindi lamang ito tungkol sa aspetong sexual, kundi pati na rin sa lakas, malinaw na pag-isip, at kumpiyansa. Sa kabutihang palad, hindi kailangan ng komplikadong proseso para solusyonan ang kakulangang ito. Ang 15,20 minuto ang pagpapaaraw tuwing umaga, pagkaingang sapat na salmon, tuna, o maproduktong gatas na pinayaman sa bitamina D, at pag-inom ng dekalidad na bitamina D supplement ay maaring ganap na baguhin ang pagana ng inyong katawan. Nakita ko ang pasyente na dati inahirapan kahit sa paglalakad sa parke na biglang nakababali ang sigla at muling nagiging malapit sa kanilang maasawa. Hindi ito teorya, ito ay isang reaksyong kemikal. Ito ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang maibalik ang sigla. Ngunit gaano man kalakas ang bitamina D, hanggang dito lamang ang kaya nitong gawin. Kahit na maayos ang sirkulasyon ng dugo, kailangan pa rin ng katawan ng enerhiya upang gumalaw, mapanatili ito, at isalin ito sa kilos. Dito pumapasok ang pangalawang bitamina. Kung palagi kayong pagod ng walang partikular na dahilan, maaring ito na ang susi para mapakawalan ang enerhiyang matagal niyo nang hinahanap. Susunod, pag-usapan natin ito ng mas detalyado. Bitamina B2. Ang sentro enerhiya. Ilang taon na ang nakalilipas, mayroon akong pasyente na nangangalang Gay Josepe Perez. Siya ay isang retiradong pulis na nasa huling bahagi ng kanyang 60s at isang mapagmahal na lolo. Ngunit sa likod ng kanyang matata na panlabas na anyo, ramdam ang matinding pagkapagod. Sinabi niya sa akin, Doktora, 8 oras akong natutulog araw-araw at regular kumakain, pero pakiramdam ko ay palaging pagod ang katawan ko buong araw. Malabo ang isip ko at mabigat ang katawan. Gusto kong maging masaya, kasama ang aking asawa, ngunit wala talaga akong lakas. Ang kanyang kwento ay napakapangkaraniwan at madaling balewalain. Kaya't ito ay tumata sa akin. Inilalarawan ni G. Pepo ang tipikal na sintomas ng kakulangan sa bitamina B2 at nakita ko na ito sa napakaraming lalaki na may edad 50 pataas. Ang bitaminang ito ay napakahalaga para sa produksyon ng enerhiya. Kung kulang nito, hindi maayos na nagagawang enerhiya ng katawan ang pagkain inyong kinakain. Gaano man kayo kahusay kumain at matulog? Kung hindi sapat ang B12, hihinto ang sistema ng inyong katawan. Ito rin ay may mahalagang papel sa pagbuo ng gapulang selulang dugo, red blood cells, na nadadala ng oksigen sa mga kalamnan, uta at ari. Kapag kulang sa mga selulang ito, lahat ay bumabagal, humihina ang tibay, at lumalabo ang konsentrasyon. Maari ninyong maramdaman na nawawalan kayo ng koneksyon sa mga bagay na dati nagpapasigla sa inyo. Ang problema, habang tumatanda, bumababa ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng B12 mula sa pagkain. Kahit na kumakain kayo ng karne, itlog, o maproduktong gatas, maaring hindi pa rin ito sapat. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatandang lalaki ang nakakaramdam ng pagod, panghihina, o kalituhan kahit na maganda ang lahat ng kanilang pangunahing resulta sa papel. Ang solusyon ay maring napakasimple. Ang pagtaas ng inyong B12 intake sa pamamagitan ng dekalidad na supplement o sa ilang kaso, sa pamamagitan ng iniksyon mula sa doktor, ay maring magdulot ng malaking pagbabalik ng kalinawan ng isip,
pisikal na tibay at pakiramdam na muling nabubuhay. Nakita ko ang malalaking dati natutulo sa hapon na ngayon ay umaakyat ng bundok, kumakanta, at ganap na nakikilaho sa buhay kasama ang kanilang mamahal sa buhay. Lahat ng ito ay nakmula sa pagpupuno ng isang sustansiyang hindi nila alam na kulang sila. Ngunit hindi lahat ay tungkol sa enerhiya. Kailangan din ng katawan ng proteksyon na napapalakas sa mga daluyan ng dugo, nababawas ng pamamaga, at sumusuporta sa mga hormona na nagbibigay kahulugan sa pagkalalaki. Dito pumapasok ang ikatlong bitamina. Madalas itong tinatawag na mahalagang bitamina para sa pagkalalaki, ngunit ang epekto nito ay higit pa roon. Sa katunayan, kung wala ito, maaring nasimula ng bumaba ang inyong testosterone at sirkulasyon ng dugo. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Bitamina A, ang tagapagtanggol ng pagkalalaki. Hindi ko makakalimutan ang konsultasyon ko kay G. Antonio Tonyo Santos, isang retiradong guro na nasa unang bahagi ng kanyang 70 na dumating sa klinika na malungkot at nalilito. Sinabi niya sa akin, "Doktora, pinapanatili ko ang isang malusog na dieta, regular na nag-ehersisyo, at sa tingin ko ay ginagawa ko ang lahat ng tama, ngunit kamakailan lamang ay hindi maganda ang pakiramdam ko. Bumaba ang aking libido, at hindi na ako nakakabawi ng kasing bilis ng dati. Sa totoo lang, hindi ko na nararamdaman ang pagiging lalaki tulad nga dati." Ang masalitang ito ay tumatak sa akin dahil, sige, Tonyo ay hindi isang taong tamad o pabaya. Siya ay may disiplina, may pagpapahalaga sa sarili, at dedikado sa kanyang kalusugan. Ngunit mayroon siyang nakakaligtaan na halos hindi pinag-usapan kahit ng karamihan sa mga doktor, ang bitamina A. Ang bitamina A ay hindi lamang isang supplement para sa pagkalalaki o pampaganda ng balat. Ito ay isang makapangyarihang sustansya para sa kalusugan ng lalaki, lalo na sa mga may edad 50 pataas. Ang bitaminang ito ay isang malakas na antioxidant. Ibig sabihin, kaya nitong labanan ang oxidative stress at pamamaga na tahimik na sumisira sa madaluyan ng dugo, hormones, at mga organong responsible sa pagkalalaki habang tumatanda. Kapag naipon ang pamamaga, humihina ang daloyng dugo, bumababa ang testosterone, at nauubos ang enerhiya. Hindi ito nangyayari sa isang iglap, kundi isang patuloy na proseso. Nang hindi namamalayan, ang lalaking tulad ni Tonyo ay nagsisimulang mawalan ng kanilang lakas, ang dahilan kung bakit napakahalaga ngang bitamina A ay dahil pinapanatili nito ang pagiging nababanat ng madaluyan ng dugo at tinitiyak na malakas ang sirkulasyon. Ang sigla ay hindi lamang tungkol sa pagkasabi. Ito ay tungkol sa daloyng dugo. Kung hindi makarating ng mayos ang dugo sa kung saan ito kailangan, tiyak na hihina ang pagkalalaki. Ngunit hindi lang iyon. Tinutulungan din ng bitamina A ang katawan na gumawa ng testosterone ng mas mahusay. Pagkatapos sinehedad 50, ito ay mas mahalaga kaysa dati. Ang mababang antas ng testosterone ay may malaking epekto hindi lamang sa kwarto, kundi pati na rin sa inyong kalooban, motibasyon, at layunin sa buhay. Sa kabutihang palad, ang pagpapanumbalik ng bitamina A ay simple at natural. Ang nga almendras, butong mirasol, langis nga oliba, spinach, o mga berdeng, madahong gulay tulad ng letsugas ay mahusay na mapagkukunan. O kung kinakailangan, makakulong ang isang dekalidad na natural na bitamina A supplement upang punan ang kakulangan. Nakita ko ang lalaking tulad ni Tonyo na bumabalik pagkatapos ng ilang buwan na may ngiti, mas matalas ang isip, mas malakas, at muling konektado sa buhay. Ngayon, marahil ay iniisip ninyo kung ano ang mangyayari kung pagsasamahin ang tatlong bitaminang ito. Mayroon bang synergy na nagpapalakas sa epekto nito? Ang sagot ay oo. Sa katunayan, kapag ginamit ng tama,
Ang nga sustansyang ito ay lumilikha ng isang chain reaction na ganap na nagbabago hindi lamang sa inyong enerhiya o sigla, kundi sa inyong pangkalatang karanasan sa pagtanda. Alamin natin kung bakit. Bakit mas epektibo ang tatlong bitaminang ito kapag makakasama? Ilang taon na ang nakalilipas, mayroon akong pasyente na nangangalang Gay Miguel Mike Gonzalez. Siya ay isang retiradong manggagawa sa pabrika na nasa kalagitnaan ng kanyang 60 at ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo at matalas. Matagal na siyang umiinom ng bitamina D, nakdagdag ng B12 nang makaramdam ng pagod, at nagsimulang uminom ng bitamina E matapos marinig ang tungkol sa epekto nito sa testosterone. Ngunit nang simulang inumin niya ang tatlong bitaminang ito ng tuloy-tuloy at sa tamang dosis, isang kamangha-manghang pagbabago ang nangyari. Malinaw kong natatandaan nang pumasok siya sa aking klinika, isang hapon na may malaking ngiti at sinabing, "Doktora, hindi ko alam kung ano ang ginawa ninyo, pero pakiramdam ko ay parang may bago akong makina. Ito ang kapangyarihan ng synergy." Ang mabitaminang, ito ay hindi gumagana ng mag-isa. Sinusuportahan at pinalalakas nila ang isa't isa. Pinapabuting bitamina D ang sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng nitric oxide. Pinapalakas ang bitamina B12, ang production ng pulang selula ng dugo, na tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa pamamagitan ng pinabuting sirkulasyon. Pinoprotektahan naman ng bitamina E ang madaluyan ng dugo na nagdadala ng lahat ng ito, habang tumutulong sa pag-regulate ng testosterone na nagbibigay ng enerhiya at motibasyon. Kung titingnan ng hiwalay, bawat isa ay may kanya-kanyang papel. Ngunit kapag pinasama, lumilikha sila ng tinatawag kong triangulo ng sigla, isang perpektong pagkakatugmangang sirkulasyon ng dugo, enerhiya, at suportang hormonal. Ito ay lalong mahalaga habang tumatanda dahil hindi na nakakabawi ang katawan ng kasing bilis ng dati. Bumagal ang pagsipsip ng sustansiya, naipon ang pamamaga, at mas matagal bago makabawi. Kung may kulang na isang bahagi, maring mawala sa balanse ang lahat. Ngunit sa balanseng kombinasyon ng tatlong bitaminang ito, nagsisimulang maalala ng katawan ang siglang dati nitong nararamdaman. Mapapansin ninyo na mas malinaw ang inyong isip, mas malinaw ang pag-isip, at mas mabilis ang inyong reaksyon. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Mayroong kumpiyansang bumabalik na hindi kayang likhay ng anumang reseta. Si Gay Miguel ay hindi isang pambihirang kaso. Nakita ko na napakaraming lalaki na nakaranas ng parehong pagbabago matapos seryosohin at isama ang mga sustansyang ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang problema, karamihan sa mga lalaki ay hindi nakakaranas ng makamanghamanghang pagbabagong ito. Bakit? Dahil hindi nila namamalayan na gumagawa silang isang karaniwang pagkakamali na sumisira sa pagsisikap nilang umunlad. Kung hindi kayo mag-ingat, maaring ginagawa ninyo rin ang parehong pagkakamali. Pag-usapan natin kung ano ang pagkakamaling iyon at kung paano ito itatama. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa malalaki. Isang umaga, pumasok sa aking klinika ang isang ginuna nangangalang Gay Fernando Nanding Garcia. Dala niya ang isang plastic bag na puno ng iba't ibang suplemento. Siya ay nasa unang bahagi ng kanyang 70, malalim mag-isip, maalam, at halatang ginagawa ang lahat upang alagaan ang kanyang kalusugan. Inilatak niya ang bote sa mesa at sinabi, "Doktora, ilang buwan ko na itong regular na iniinom. Pero pagod pa rin ako, malabo ang isip. At sa totoo lang, wala pa ring pagbabago sa bandang doon." Malinaw kong narinig ang pagkadismaya sa kanyang boses, isang pamilyar na damdamin na narinig ko na ng maraming beses. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng lalaki, lalo na ang may edad 50 pataas, ay ang pag-isip na sapat na ang pag-inom ng anumang suplemento. Bumibili sila ng murang, sintetikong bersyon mula sa lokal na botika o online sa pag-akalang lahat ng bitamina ay pare-pareho. Ngunit iyon ay isang maling akala.
Ang anyo, kalidad, at dosis ng bitamina ang nagtatakda kung ito ba ay tunay na nasisipsip at ginagamit ng katawan o inilalabas lamang. Halimbawa, ang bitamina B12. Karamihan sa mga karaniwang brand ay gumagamit ng isang anyo na tinatawag na cyanocobalamin na hindi maayos na nagagamit ng maraming nakatatandang lalaki. Sa halip, ang kailangan ninyo ay methylcobalamin. Ito ang aktibong anyo na direktang magagamit ng inyong katawan. Ganito rin sa bitamina D. Ang D2 ay maring mas mura, ngunit hindi ito kasing epektibo ang D3. At para sa bitamina A, ang mga sintetikong anyo ay maaring kulang sa buong spektrum na kailangan ng katawan upang suportahan ang testosterone at sirkulasyon ng dugo. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang kakulangan sa pagiging tuloy-tuloy. Ang pag-inom ng bitamina isang beses o 2 beses sa isang linggo kapag naalala lamang ay hindi magdudulot ng pangmatagalang pagbabago. Ang inyong katawan ay pinakamahusay na gumagana sa isang regular na ritmo. Kailangan nito ngang tuloy-tuloy na suporta upang muling buuin ang enerhiya, ibalik ang daloy ng dugo, at balansehin ang mga hormon. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng mabilis na solusyon, kundi sa pagbuangang isang ugalingang tuloy-tuloy na pagsasanay sa inyong pang-araw-araw na buhay. Nang lumipat si Ginanding sa mas mataas na kalidad ng mga anyo at nagsimulang uminom ng tuloy-tuloy, ang pagkakaiba ay napakalaki. Sa loob ng isang buwan, mas mahimbing na ang kanyang tulog, mas malinaw ang kanyang isip, at ayon sa kanya, muli niyang naramdaman ang kanyang pagkalalaki. Ang positibong pagbabagong ito ay hindi nakmula sa mas masigasig na pagsisikap, kundi sa paggawa nito ng tama. Ngayong alam na ninyo kung ano ang epektibo at kung ano ang dapat iwasan, ang susunod na hakbang ay pagsamahin ang lahat ng ito. Marahil ay nag-isip kayo kung paano ito isasama sa inyong pang-araw-araw na buhay nang hindi ginagawang komplikado. Ito ang susunod nating tatalakayin. Gagawa tayo ng isang simple at practical na pang-araw-araw na gawain na maring sundin ng lahat ng lalaki upang suportahan ang kanilang pang-araw-araw na enerhiya, pagkalalaki at sigla sa buhay. Ang inyong pang-araw-araw na gawain para sa sigla. Kapag nakikipausap ako sa mga nakatatandang lalaki, isa sa mga unang tanong na madalas nilang itanong na may halong pag-asa at kaunting pag-alinlangan ay, Doktora, sabihin niyo lang po sa akin kung ano ang dapat kong gawin araw-araw. Hindi ko kailangan ng komplikado. Kailangan ko lang ng isang bagay na talagang gumagana. Sineseryoso ko ang tanong na ito dahil sa yutong itong buhay, karamihan sa mga lalaki ay hindi naghahanap ng uso o anumang gimmick. Gusto nila nga isang plano na tuloy-tuloy, simple, at tumutulong sa kanila na muling maging malakas. Kaya hayaan ninyong ikwento ko, sige. Andres Andy de la Cruz, isang retiradong empleyado ng kumpanya na nasa kalagitnaan ng kanyang nampulos, na lumapit sa akin matapos ang ilang buwan ng paghihirap dahil sa mababang enerhiya, kakulangan sa tulog, at nawawalang kumpiyansa sa kwarto. Hindi namin sinubukang baguhin ng buo ang kanyang buhay. Sa halip, binuo namin ang isang pangunahing ngunit makapangyarihang pang-araw-araw na gawain batay sa mga bitaminang pinausapan natin. At ang resulta ay nagbago ng lahat. Tuwing umaga, sinisimulan ni Andy ang kanyang araw sa isang basong maligamgam na tubig kasama ang kanyang vitamin B12 supplement. Ang kanyang almusal ay 2 itlog at tinapay. Pagkatapos kumain, nagpaparaw siya sa kanyang rooftop balcony sa loob ng 15 minuto na natural na nagpapalakas ng produksyon ng bitamina D. Sa mga araw na maulap o umuulan, umiinom siya ng dekalidad na bitamina D3 supplement kasama ang kanyang unang pagkain. Para sa tanghalian, kumakain siyang isang dakot ng mani para sa bitamina E na may kasamang salat na may olive oil. Iyon lang, walang anumang sukdulan, kundi isang gawain na binubuangang maliliit ngunit sinadyang mapagpili. Sa loob ng ilang linggo, sinabi ni Andy na mayroon na siyang mas maraming enerhiya para makipaglaro sa kanyang maapo
mas may pagnanais na maging malapit sa kanyang asawa at isang kumpiyansa na tahimik na nawala sa loob ng maraming taon ay muling sumisibol. Muli niyang naramdaman na siya ay ang dating siya. Hindi ang kanyang bersyon noong kabataan, kundi isang mas malakas, mas makatotohanang bersyon ng kanyang sarili. Sa katotohanan, hindi ninyo kailangan ng maraming gamot o komplikadong gawain. Ang kailangan ninyo ay isang tuloy na ritmo, ang tamang sustansya, sa tamang anyo, at isang positibong pag-isip na kaya ko pa ring kontrolin ang aking kalusugan. Dahil sa totoo lang, kaya ninyo. Ngayon, habang tayo ay nagtatapos, gusto kong iwan sa inyo ang isang huling mensahe. Ito ay isang bagay na kailangang marinig ng bawat lalaking may edad 50 pataas ngunit bihirang marinig. Kung sakaling naisip ninyo kung huli na ba ang lahat para muling maging malakas, masigla, at puno ng buhay, ang sagot ay maaring magulat sa inyo. Pag-usapan natin ang konklusyon. Konklusyon. Kung nakarating kayo hanggang dito, nais kong maglaan ng isang sandali upang makipag-usap sa inyo ng tapat, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakasama at kumonsulta sa mga lalaking tulad ninyo sa loob ng maraming taon. Sila ay namuhay ng buo, nagtrabaho ng husto, sumuporta sa kanilang pamilya at lumihangang isang magandang pamana. Ngayon, tinatanong nila ang kanilang sarili, bakit hindi na tulad ng dati ang aking katawan? Ang tanong na ito ay hindi tandang kahinaan, kundi isang patunay na lumalaban pa rin kayo, na hinahangat pa rin ninyo ang lakas, enerhiya, at koneksyon sa iba na nagbibigay kahulugan sa buhay. At para diyan, mayroon akong malalim na pagalang. Pinausapan natin ang 3 mahahalagang bitamina. Ang bitamina D, ang susi sa sirkulasyon ng dugo. Ang bitamina B12, ang sentro ng enerhiya. At ang bitamina E, ang tagapatanggol ng pagkalalaki. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi na mumula sa paalam ng kanilang pangalan, kundi sa pagsasama nito sa inyong buhay. Sa katunayan, ang nasustansyang ito ay hindi lamang sumusuporta sa inyong katawan, kundi pati na rin sa inyong pagkakakilanlan, kumpiyansa, presensya sa inyong relasyon, at ang kakayahang maging tunay na sarili kapag gumising kayo muli. Dahil sa napakaraming pababagong nakita ko, wala akong duda. Nasaksihan ko mismo ang malalaking kumbinsido na tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw na nakahanap ng pangalawang pagkakataon na nagbago ang lahat. Kaya, ano ang susunod? Nasa sa inyo na iyan. Maaari ninyong balewalain ang impormasyong narinig ninyo ngayon. O maaari kayong kumilos. Maaari ninyong punan ang mga bagay na tahimik na hinihiling ng inyong katawan. Maaari kayong maglakad sa parke sa umaga, sadyang inumin ang inyong suplemento, at sabihin o sa inyong kalusugan at kinabukasan. Dahil kung may isang bagay na sigurado ako, ito ay hindi pa huli ang lahat. Mayroon pa kayong oras upang maging mas malakas? Mayroon pa kayong oras upang muling kumonekta sa iba? At may sapat pa kayong oras upang bumalik sa tunay na pagkatao na alam ninyo buo, matapang, at may paninindigan. Ginawa na ninyo ang unang hakbang sa pagdating dito. Ngayon na ang oras para sa susunod na hakbang. Kung ang video na ito ay nabigay sa inyo ngang inspirasyon, tulong o bagong paisip, huwag itong itago. Pindutin ang like button para malaman naming epektibo ang nilalamang ito at ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o sinumang kailangang marinig ang mensaheng ito. Malaki ang may tutulong ng inyong boses upang mas mapayaman ang espasyong ito. Hanggang dito na lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood.